Mga ate at kuya, ma'am and sir, welcome back sa ating YouTube channel at sa Sarentong Educator. So, for this vlog ay ating pag-usapan ang role ng isang instructor para sa kanyang mga estudyante during trainings and schooling. At kung bago ka pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-like, subscribe at pag-hit na rin ang notification bell para like update sa ating mga bago upload ng mga video. Kaya, let's go! So, nandito pala ako ngayon sa ospital dahil yung isang estudyante natin ay nagkaroon po siya ng anaphylaxis to 14 day. So, ako po yung nagiging guardian niya dito. So, balik tayo. Alam naman natin na grabe ang competition ngayon sa paghahanap ng trabaho. So, hindi basta-basta maghanap ng trabaho ngayon dahil nga sa dami ng aplikante na gusto makapagtrabaho, kahit na yung mga college graduates nahirapan pang makapasok sa trabaho. Na i-consider pa natin yung mga backer or backup na may mga padrino, recommendation from the higher rank, sa mga taong recommendation from the higher rank, malaking tao. So, tulad natin ng mga ordinaryong tao lang na nakadepende lang sa ating sariling kakayanan, so kailangan talaga natin magkaroon ng extra effort. Kailangan natin gumising, pumila doon, pila dito, minsan nalilipasan pa tayo ng gutom, pila sa init, basta sa ulan. So, may iba pa dyan is galing pa sa kanyang mga probinsya at nakikipagsapalaran. So, sakripisyo lang talaga para makapasok sa trabaho, para sa sarili at saka para na rin sa pamilya. So, balik tayo doon sa ating pag-usapan, yung topic natin kung ano yung role ng isang instructor para sa kanyang mga estudyante, At ako bilang instructor ay isi-share ko din sa inyo. So, once na naipasa na nila yung exams, mula APSAT, IQ, Neuro, medical exams, dental, physical exams, yung board, yung deliberation board, ay maging waiting list na yan sila. So, naghintay na lang yan sila ng take-out or convening kung kailan para sa official na start ng kanilang training. So, from recruiting, ito-turn over na yan sila sa school kung sino yung magkikiter sa kanila para sa kanilang start ng training. So, malaki po ang role na ginagampanan ng isang instructor para sa kanyang mga estudyante. So, tatransform sila from civilian mindset, lifestyle to military mindset or lifestyle. Ang gawin silang mahusay, effective, magaling, malakas, matibay, may paninindigan sa sarili, decision making, pasensya, marunong sumunod ng order or utos, at higit sa lahat yung pagiging disiplinado. Ang tanong, paano po yan gagawin ng isang instructor? So, that is a tough question. At bilang isang instructor po, it is a big challenge for us, kung paano namin gagawin yun. Minsan, dahil sa trabaho, sometimes we set aside priorities, our personal needs. Sabi nga nila, no time for love, which is totoo naman talaga at nangyayari. So, katulad kong may asawa at mga anak, so minsan yung communication namin sa isang araw is bira lang dahil inuuna natin yung ating mga estudyante. At naintindihan naman ng pamilya ko yon dahil nga sa instructor tayo. So, naintindihan ng mga misis na yan. Kung sino man yung may misis na mga instructor dyan, so nakaka-relate po sila dyan dahil yun naman po talaga ang nangyayari. So, bilang instructor din, kailangan mo din mag-aral, mag-research at mag-rehearse, dahil kailangan mong malaman yung mga subject na napapaloob doon sa PUI para sa iyong mga estudyante. Dahil bago po tayo harap doon sa ating mga estudyante is dapat is prepared po tayo. At yung ituturo natin is alam na alam po natin dahil estudyante po natin yung tuturuan natin. So dapat, una-una, dapat tayo po ang nakakalam sa lahat ng mga
mga bagay-bagay na yan. Meron po tayong program of instructions na sinusunod. So nakalagay po dyan yung training schedule ng ating mga estudyante from day 1 hanggang sa kanilang graduation. It's 6 months of trainings composed of different modules na kailangan nilang malampasan, maipasa, maitawid, para mapagtapusan o mapagtagumpayan nila yung kanilang training. Sa pagpapalakas naman, so ang ginagawa ng isang instructors ay mayroon po tayong mga prescribed na mga exercises, no? Warm-up exercise, stretching exercise, body conditioning na ating sinusunod, na yung bilang ay siyempre nagsisimula po tayo sa mababang bilang hanggang sa pataas na bilang. So mayroon din po tayong road run from mas mababang kilometro hanggang sa pataas din, no? Pa-improve habang patagal sila sa training. So in addition to that, meron din tayong ginagawang mga special punishment tulad ng pagkakaroon nila ng pagkakamali. So meron po tayong direct punishment dyan, so extracurricular activities tulad ng pagpapapawi, so exercise pa din yun. So ginagawa din minsan ng instructor na sinusubukan yung kaisipan ng ating mga estudyante, yung tinatawag na stability under pressure. So ginuguluhan kanilang utak, so pinapahirapan sila, so kakaroon ng bluff. So sinusubok po dyan yung kakayanan ng kanilang pag-iisip, kung hanggang kailan yung kanilang pag-iisip, tutasin ang mga bagay-bagay na may kasamang pressure sa kanilang sariling pamamaraan, yung tinatawag na stability under pressure. Tutasin nila yung isang mga bagay-bagay, no, mahirap na problema, kung paano nila maitawid yun, kung paano nila mai-address yun sa kanilang sariling pamamaraan lang. So, sa training po, bawal po yung maglalakad. So ang training po natin is always move in the double, kahit na sila ay oras ng pagkain, so mabilisan po lang yung pagkain nila. So sinasanay din po sila kung paano magutom, kung paano nila i-address yung gutom nila, kung paano nila maitawid yung gutom nila at matapos yung araw. So isa po yan sa training or part na ginagawa natin mga instructors. So bilang instructor din, isinaalang-alang din natin yung kanilang safety at all times. So yan po yung pinaka-importante sa lahat, na hindi naman nakakompromise yung kanilang training. So safety po, lagi po yan before and after the training, no? Meron po tayong safety na tinatawag, kasi importante po yan para hindi naman po mapahamak ng ating mga estudyante. So meron din po tayong time management, ng oras ng exercises, road run, pagliligo, paglilinis, pagkain, cool down ng katawan, tatawag doon, oras ng pagtulog sa gabi, at siyempre yung oras ng pagising sa umaga, yung tatawag natin reading. So yun naman po yung papasok yung time management na ginagawa ng isang instructors. Isang instructor rin po ay teacher po siya, no? Parents, custodian na maigpit, no? Mabagsik, matapang, na dapat natatakutan, malakas, matibay, no? May kaalaman, at higit sa lahat po may malasakit sa kanyang mga estudyante. Dahil ginagawa po niyang lahat, no, para ang kanyang estudyante ay magtapos, na maging responsable, disiplinado, well-trained and equipped, at kayang tumayo sa sariling mga paa bago nila ito pagkakaroon. Sa loob ng 6 na buwan na training, napagtagumpayan yung nilalaman ng PUI, yung maipasa, makomplay lahat, physically, mentally, morally, and professionally. So yung ating mga training is handang-handa na yan sila sa panibagong ito ng kanilang buhay, no? Yung realidad, yung totoong buhay ng isang sundalo na kaya ipagtanggol ang sarili, ipagtanggol ang bayan, no? They are ready, no, to deploy sa kanilang mga respective units. So maraming salamat sa inyong pakikinig, panonood at pagsuporta sa ating channel, no, at sa sarili kong educator. At kung bago pa lang sa ating channel, ay huwag kalimutan mag-like, subscribe at pag-hit na rin ang notification bell para like update sa ating mga bagong video. At kung meron po kayong gustong ating pag-usapan sa ating mga susunod na vlog, ay mag-iwan lang po kayo dyan ng ating dyan sa ating comment section, no, sa ating pag-uusapan. So once again, don't forget to like and subscribe. God is good all the time. Be kind.
Be safe po. Spread love and bye. Ingat.